Happy New Year po sa ating lahat. This is Councilor Dayang Hirang. Ang ganda ng Pilipinas. Mahalin po natin ito. And masaya po dapat ang pagtanggap natin sa 2025. Pag-uusapan po natin itong effect ng firecracker ban versus yung mga casualties na nangyayari sa buong bansa dahil sa paputok. Very significant po yung relevant. Dahilan po ay maraming nasusugatan, may namamatay. At kung i-compare doon sa isang batas dito sa lungsod ng Davao na talagang binawal yung pagpapaputok. But the rest, pwede naman. Sounds at iba pa. But yung pagpapaputok dahil nakakamatay at nakakasira sa katawan, ay ito ay binawal ng firecracker ban ordinance ng city. So tingnan natin anong effect. Unahin muna natin yung mga pangyayari sa buong Pilipinas. Anong nangyari dito? Based sa balita, umabot na ng 534 na sugatan. At ilan nito ay namatay dahil sa firecracker injuries. Ito yung pagpapaputok ng mga, ano nga sa Tagalog ng paputok? Pasabog or yung marami silang tinatawag dyan, iba-ibang klase eh. So, the Department of Health nakapag-record po ng 534 firecracker injuries as of January 2, following New Year's Eve celebration. Alam mo yung December 31, yung iba dito sa subdivision namin, narinig ko lang yung sounds ng motorcycle at saka mga sasakyan, And based sa Department of Health ay tataas pa ito sa mga darating na araw. The incident reported by 62 hospitals nationwide. At ito ay nagpapakita ng 322 victims where sa edad po na 19 pababa, while yung 212 ay 20 years old older. So ibig sabihin, pati yung more than 20 years old ay ito may mga edad na, nasugatan at na-hospital. Meanwhile, yung below 19 years old, yung mga minor, ay umabot ng 322 victims. So, mas madami yung mga bata. At ito po yung quittest, Buga, 5-star. Ito po yung number 1 culprits according to Department of Health. So, in short, and iba nito ay isa pang dahilan, ay dahilan sa sunog. Kasi alam mo, pag pinaputok mo yung tatamang dun sa Nipa House, masusunog yun. Ito ang binanggit ni Secretary ng Department of Health, si Secretary Herbosa. Reiterated the importance of prevention. Napaka-importante po ng prevention kasi ito, minsan nakakabulag ito at saka napuputol yung kamay mo, At saka nakakamatay. Sino bang gusto niyan na mangyari sa atin? So, sinasabi ng Department of Health ay dapat may prevention. So, paano mo i-prevent yun? If possible, i-stop mo. Kasi kahit i-minimize mo, may tatama pa rin yan. Magpapaputok pa rin yan. At sabi ng Department of Health ay dapat magpatingin ka agad sa medical. Kasi may tetanus ito tatamaan din ng tetanus pag magkumpiyansa kayo at nakakamatay yon. On the other hand, ay tumaas din yung pag-discharge ng firearms. Yung pagpapaputok. The Philippine National Police reported 30 kaso indiscriminate firearms discharged during the holidays, resulting in the arrest of, nahuli naman yung 24 individuals, including yung police at saka military. At 17 firearms ang na-confiscate.
So, the National Police also documented 14 stray bullets incident, enduring 8 people. Ibig sabihin, natatamaan din ng ligaw na bala. So, yun po. So, in a nutshell, makikita natin yung almost 500 plus tinamaan at may namatay at may natamaan pa ng mga ligaw na bala. Now, balikan natin, i-compare natin dito sa Davao. Kasi dito sa Davao, bawal lahat ito. Itong nangyayari dito, ang dahilan nito ay pagpapaputok ng pagpapaputok ng mga, what you call this, quitis, buga, and 5-star. Ito yung malalaki ata, yung parang 5-star na pag malakas ang putok. So, i-compare natin sa Davao. Ano nangyari dito sa Davao? Sa Davao ay lumabas dito. So, ito yung injuries, no? Ito yung walang nasugatan dito sa Davao. No incident. Davao City, I'm referring to Davao City kasi yung Davao malaki. Davao provinces ay Davao del Norte, Compostela Valley, Oriental, del Norte, Occidental, Davao Occidental. But I'm referring to Davao City. Yung Davao City records 0 fire incident on Christmas as well as on New Year. So, ito po yung balita dito. So, para sa Pasko at ang New Year, wala na natala na sunog, including mga nasugatan. So, then, mga damage. And of course, sa iba-ibang lugar ay may mga nasugatan. So, in Davao City ay very minimal. May mga ilan. Kasi mahirap, hindi naman tayo sinungaling dito. Maybe isa, but for the past years, talagang wala, no? Or hindi lang na-report. But generally, in Davao City ay 0 incident. At saka pati sunog nung Christmas at saka New Year. Kasi dito sa Davao ay pinapaalanan ni Mayor Basti Duterte yung aming ordinance. We have an ordinance banning firecrackers dito sa Davao. And I remember, isa din tayong party na nag-sponsor nito when I was still the councilor. Even to pass by and transport the firecrackers ban. Pag pumasok sa Davao yung firecrackers, pwede kang ulihin. So, yun po yung diferensya ng Davao at saka sa ibang lugar. Kaya usually nagiging model yung Davao eh. Kaya karamihan ay dito na pumupunta. Dito wala kang takot. Matulog ka, wala kang stray bullets na dadaan sa bubong mo, tatamaan habang natutulog ka. Dito sa Davao, wala yun. Kasi talagang very strict dito. Number 1 din yung Davao noon. We also pass an ordinance, no smoking ban. O no smoking or smoking ban. Pagbabawal ng paninigarilyo sa lungsod ng Davao. And dito, sinunod ito ng ibang cities. At nung President Duterte ay buong Pilipinas. But of course, may mga designated areas. But in public buildings, in private, inside the building or inside the room, ay talagang bawal yung paninigarilyo. So, congratulations to Davao City, to the leadership of Mayor Baste na walang incident ng mga injuries or meron man, very isa, dalawa, or hindi na nire-report siguro, but generally, wala talaga. And, of course, kung i-compare doon sa ibang lugar na umabot ng 503 ang, what you call this, ang nadisgrasya dito sa firecrackers. Hanggat sa muli, sundin po natin ang batas, sundin po natin yung mga ordinances ng local government units for the general welfare ng ating mga kababayan. This is Councilor Danny Dayanghirang. Ang ganda ng Pilipinas, ang ganda ng Davao. Mahalin po natin ito. God bless Philippines. Welcome 2025. A political analyst, Danny Dayanghirang, shares his commentaries and analysis on the latest issues. As a veteran public servant, offering his insights and critical thinking.
As an educator, he speaks the truth that matters. Our seasoned legislator, Danny Dayang Hirang, is live every Monday, Wednesday, and Fridays at 6:30 to 7:30 p.m. via Facebook. Follow us on our social media platforms for more details. Mahalin natin ang Pilipinas.